Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 1041 hanggang Kabanata 1050. Kabanata 1041. Nakarinig nito, muling ngumiti ng mapait si Chi Changkong, tumingin kay Ye Han at sinabi, Master Ye, ang aking nakababatang kapatid ay may ganitong ugali, ngunit wala siyang masamang hangarin. Walang masamang hangarin. Bahagyang ngumiti si Ye Han, at sinabi, ayos lang, narinig ko na ang lahat ng mga disipulo ng Bagwa Sect ay mahusay sa mga forma sayon, ngayon, gusto ko lang silang makita. Narinig ko na ang mga disipulo ng 8 Trigram Sect ay mahusay sa mga forma sayon. Magandang pagkakataon ngayon para makita sila. Bahagyang ngumiti si Ye Han, at tumingin kay Hualengyo ng isang napakatahimik na tingin. Ang babaeng ito ay hindi masama. Malapit na tayong makapasok sa rurok ng huling yugto ng dakilang gobernador. Gayunpaman, hindi talaga napansin ni Ye Han ang ganitong lakas. Kung talagang gusto niyang kumilos, hindi siya mapapatigil ng babaeng ito. Ang aking porma sayo ng Gossip Sect ay magpapasindek sa iyo, bata, lumabas ka at makipaglaban. Malamig na umungol si Hualengyo, nakatitig kay Ye Han ng sobrang malamig na mga mata, puno ng galit. Nakarinig nito, ngumiti si Ye Han at sinabi, hindi ako sanay makipaglaban sa mga babae, kaya hahayaan kong lumabas ang 4 sa kanila at maranasan kung gaano kalakas ang porma sayo ng Bagwa Sect. Hindi ako sanay makipaglaban sa mga babae. Sa tingin ko natatakot ka. Ang mga tao sa pamilya G ay nagiging mas duwag. Pang-aasar ni Hualengyo. Walang imek na sinabi ni Lin Chi, talagang iniisip ng babaeng ito na napakasama niya. Kung kikilos ang boss, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na kumilos. Nagkibit balikat si Ye Han, tumingin kay Hualengyo at sinabi ng nakangiti, dahil sinabi mong natatakot ako, kung gayon ay ganun na nga. Basura. Malamig na tumingin si Hualengyo kay Ye Han, at pagkatapos ay tumingin siya kay Ji Diwo at sa 4 pang iba, at sinabi, dahil hindi siya naglakas loob na lumabas, kung gayon ang 4 sa inyo ay dapat magkasama. Mangyaring huwag mo akong bigan para makalanghap ako ng magandang hangin ng galit. Kung gusto mong turuan ako ng aral mula sa pamilya G, nakasalalay sa kung mayroon kang lakas. Lumabas si Ji Diwo na may lumilipad na sword energy sa kanyang katawan, at sina Lin Chi, Shaben, at Jipot Ian ay nakatayo rin na may mga sandata sa kanilang mga balikat. Sa kabilang panig ni Hualengyo, ang 4 sa kanila ay mukhang malamig at mapagmataas, naglalabas ng malakas na hininga, hindi natatakot kay Hualengyo. Kahit na ayaw makita ni Chi Changkong ang ganitong uri ng sitwasyon, ngunit dahil pumayag mismo si Ye Han, hindi na siya pipigil. Alam niya ang pagkatao ng kanyang nakababatang kapatid. Noon, ang bastardo na iyon ay nakasakit ng kanyang puso ng husto. Hindi magiging maganda ang mga bagay ng walang laban. Napakaganda, kung naglakas loob kang tumayo, mas mahusay ka kaysa sa batang basura na iyon. Ang pamilya G ay may utang sa akin, at hihingi ako ng ilang interes mula sa inyo ngayon. Nakarinig nito, hindi na nakapagsalita si Ye Han, ngunit sa parehong oras ay dumilim ang kanyang mukha, basura. Sa mundo ngayon, marahil walang sino man ang nangahas na sabihin na siya ay isang basura. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang edad, isang tao na maaaring magtipon ng isang bulaklak at maging isang master ng isang bulaklak kahit anong dinastiya siya, ay isang nangungunang henyo. Ang salitang, basura, ay hindi kailanman makapasok sa kanyang isipan. Gayunpaman, sa loob ng isang araw, 2 beses siyang tinawag na basura. Sa oras na ito, ang mga kamay ni Hualengyo ay dahan-daang itinaas, at bigla, sa paligid niya, lumitaw ang matutulis na aura. Sa sandaling ito, sa paligid ni Hualengyo, tila may mga matutulis na espada na lumulutang sa hangin. Sa hangin, sa ilalim ng kanyang kontrol, ang nakakatakot na aura ay kumalat, na parang gusto nitong patayin ang kawalan. Bagwa Sword Array, ang universo ay baligtad, ang yin at yang ay magkakasundo, kaliwanagan. Habang dahan-daang itinaas ni Hualengyo ang kanyang mga kamay, sa isang iglap, ang mga hindi nakikitang sword energy ay nakasabit sa kawalan, sinakop ang 8 direksyon sa kawalan, ganap na nakapalibot kina Jidiwo at sa 4 sa kanila.
Naramdaman ng matutulis na aura na nagmumula sa paligid, kalmado na sinabi ni GDWO, lahat, mag-ingat, ito ay isang porma sayon ng espada, gamit ang iyong sariling sword aura bilang gabay upang gabayan ang sword aura sa pagitan ng langit at lupa upang bumuo ng isang nakamamatay na porma sayon. Ngayon tayo ay nasa gitna ng porma sayon ng espada na ito. Wala kang pakialam kung anong porma sayon ng espada ang kanyang binabasag, nang ahas namang insulto kay Kie, tingnan natin kung paano ko ito babasagin. Pagkatapos ng lahat, naglabas ng malakas na dagandong si Lin Chi, at sumugod siya palabas na hawak ang Skybreaking Halberd. Ang Skybreaking Halberd sa kanyang kamay ay direktang sumabog patungo sa posisyon ni GDWO, puno ng nakakatakot na murderous aura. Ang murderous aura ay sapat na upang mapakinabangan ang mga tao. Bagwa sword formation, sirain. Ang ekspresyon ni Hualengyo ay nanatiling hindi nagbabago, nagbigay siya ng isang mahinang inumin na may malamig na mukha, at inilabas ang mahiwagang selyo ng buhol sa kanyang kamay. Agad, ang hindi nakikitang sword energy na nakasabit sa nakapaligid na kawalan ay sumabog kay Lin Chi na parang malakas na ulan. Ang sword chi ay bumuhos mula sa langit, puno ng isang nakakatakot na murderous aura, at ang murderous aura na iyon ay maihahambing sa kay Lin Chi. Gumulong. Galit na umungal si Lin Chi, at ang Heaven-Breaking Halberd ay nagwalas sa mundo, bomba sa lahat ng direksyon sa isang napakamarahas at mapagmataas na paraan, sinira ang sword energy na puno ng langit isa-isa. Gayunpaman, ang mga pag-atake ng porma sayon ng espada ni Hualengyo ay walang katapusan, alon pagkatapos ng alon, ang walang katapusang kapangyarihan ng pagpatay ay nagdulot ng pag-urong kay Lin Chi. Ang babaeng ito ay hindi madaling ma-provoke. Ang mukha ni Lin Chi ay puno ng murderous, at ang kanyang mga mata ay puno ng fighting spirit. Mas malakas na siya kaysa sa atin. Upang masira ang kanyang porma sayon ng espada, kailangan nating magtulungan ang apat sa atin. Matapos magsalita, winasiwas ni GDWO ang kanyang espada, at isang malupit na pag-atake ng espada ay pinakawalan sa kawalan, na bumubuo ng isang linya ang sword curtain ay sumasakop sa mundo, at puno ito ng lahat. Sa oras na ito, tumalon ng malakas si Silly Ben, ang kapangyarihan ng buong katawan ay natipon sa sandata, at ang Overlord Spear ay parang isang sandata na sumisira sa mundo, nagwalas sa langit at lupa sa pinakadirektang paraan, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay nagdulot ng sword energy na lumilipad sa buong langit. Ang pag-atake ay hindi makarating sa kanya, at ang tunog ng nakakatakot na mga puwersa ay nagbanggaan ng paulit-ulit. Kabanata 1042. Ang langit sumisira na martilyo sa kamay ni G-Pot Ian ay naglunsad din ng isang mapagmataas na pag-atake, at ang pares ng mga martilyo ay sumabog, nanginginig ang kawalan. Gumawa ng isa pang kilos si Lin Chi, at ang murderous aura na nakapaloob sa bawat kilos ay nagdulot ng pag-aalala sa mga isipan ng mga tao. Ang ganitong uri ng kombinasyon ng apat na tao, ang kapangyarihan na nabuo ay hindi kasing simple ng isa plus isa. Kahit na si Hualengyo, isang master, ay nakakaramdam ng presyon sa oras na ito, kahit na ang apat na kabataan ay hindi kasing lakas niya, ang kanilang lakas ng pakikipaglaban ay masasabing nasa parehong larangan. Ang pagkakaroon ng hindi matatalo, ngayon ay nagkakaisa, ang porma sayon ng espada na kanyang inayos ay may posibilidad na gumuho, at maaaring hindi makatiis sa mabangis na pag-atake ng apat sa anumang oras. Walang katakatakan na hiniling ng batang iyon na mag-atake ng magkasama ang apat na ito. Lumalabas na ang kanilang kombinasyon ay napakasama. Ang magagandang mata ni Hualengyo ay nagyelo, at ang kapangyarihan na pinakawalan mula sa kanyang katawan ay naging mas marahas, na nagpapalakas sa pag-atake ng porma sayon ng espada na nakapalibot sa langit at lupa, mas malakas. Isang patak lang ito sa timba, ang babaeng ito ay hindi magtatagal. Bahagyang ngumiti si Yehan, at tulad ng inaasahan, sa ilalim ng nakakatakot na pag-atake ni na GDWO at ng apat pang iba, ang kapangyarihan ng porma sayon ng espada sa kawalan na halos gumuho ay biglang naging magulong. Ang sunod-sunod na pag-atake ng sword energy sa pagitan ng langit at lupa ay unti-unting humihina. Hoy, mabaho na babae, ang iyong porma sayon ng espada ay wala ng iba kundi iyon, sirain mo. Sa oras na ito, pagkatapos humina ang pag-atake ng porma sayon ng espada sa pagitan ng langit at lupa, ang direksyon ng pag-atake ng apat na tao ay biglang nagbago, at sabay-sabay silang sumabog kay Hualengyo, at ang apat sa kanila ay nagsama-sama, at ang mabangis na puwersa ay nagtagpo sa isang lugar. Ang mga mata ni Hualengyo ay nagyelo, nagmamadali siyang umatras mula sa porma sayon, umatras at umalis. Kung hindi siya umatras, kailangan niyang tiisin ang mabangis na pag-atake ng apat sa kanila. Ang ganitong uri ng pinagsamang pag-atake ay mahirap pigilan kahit na sa kanyang lakas.
Sa pagtatapos ng labanan, si Hualengyo ay nag-isa laban sa 4, ngunit hindi pa rin siya nanalo. Ang mapagmataas na babaeng ito ay tumingin kay Yehan at sa iba pa ng walang pakialam. Ang pamilya G na gusto niyang turuan ng aral ay talo sa huli. Siya ay ilang mga junior pa rin na nagpapalamig pa sa kanyang tingin. Hoy, ano ang tinitignan mo? Bakit, hindi ka ba kumbinsido? Sarkastikong ngumisi si G-Pot Ian, hawak ang martilyo sa kanyang likod. Bilang isang miyembro ng pamilya G, syempre magagalit siya kay Hualengyo. Ang babaeng ito ay nagbanta na turuan ang pamilya G ng aral. Ngayon ang labanan ay nangyari lamang na sampelan ng sarili sa mukha. Sige, huwag kang bastos sa iba. Lumapit si Yehan, tumingin kay Hualengyo at ngumiti, na ipasa na natin ang iyong pagsubok ngayon, maaari mo na ba kaming papasukin sa Bagua Gate? Siyempre, Mr. Ye, mangyaring. Lumapit si Chi Changkong na may ngiti sa kanyang mukha. Salamat sa paggabay. Nakita sina Yehan at Chi Changkong na umaalis, lumingon si Hualengyo at sinabi ng nakangisi, basura na bata, maswerte ka ngayon, mayroon kang mga makapangyarihang junior na tumulong sa iyo, kung ikaw ay darating, hahayaan kitang matikman ang isang bagay lumabas sa Gossip Gate. Kahit na hindi masabi ni Hualengyo kung anong antas si Yehan, hindi siya naniniwala na ang lakas ni Yehan ay mas malakas kaysa sa kanya. Mayroon bang 20 taong gulang na peak genius sa mundong ito? Gayunpaman, si Hualengyo ay nakalaan na magkamali sa puntong ito, at ito ay isang nakakagulat na pagkakamali. Si Yehan ay hindi talaga ang rurok ng dakilang gobernador, ngunit mas malakas siya kaysa sa rurok ng dakilang gobernador. Kung talagang kikilos siya, kung gayon matatalo si Hualengyo mas masahol pa. Nakarinig ng mga salita ni Hualengyo, nagkatinginan sina Yehan at Chi Changkong, nagngitian sa isa't isa, at hindi pinansin si Hualengyo, maging isang basura ng isang beses, hanggat nakukuha mo ang Zukiling, wala siyang gagawin sa baguamen. Huwag mong isipin ang tungkol kay Mr. Ye, ang aking master ay ganoon lang ang anak na babae. Kahit na medyo ligaw siya, ang kanyang kalikasan ay hindi masama. Sinabi ni Chi Changkong kay Yehan. Sa kanyang 30 taon, mukhang ligaw pa rin siya. Tila ang pinuno ng gossip sect ay talagang nagmamahal sa kanyang anak na babae, ngunit kahit na iniisip niya ito sa kanyang puso, ngumiti pa rin si Yehan, hindi ko rin gusto ang mga taong nagpapaligoy-ligoy. Habang nag-uusap, ang dalawa ay nakarating na sa Bagua Gate. Sa oras na ito, sinabi ni GDWO na dumaan kay Hualengyo, hindi ko alam kung bakit mo gaanong kinasusuklaman ang aking pamilya G, ngunit kung talagang siya ang gumawa ng kilos kanina, kung gayon wala kang pagkakataon na kumilos. Dahil lang sa walang kwentang batang iyon na hindi nang ahas na kumilos. Pang-aasar ni Hualengyo. Oo, nakasalalay sa kanya. Matapos magsalita, umalis kaagad si GDWO. Nagpapanggap. Tungkol sa mga salita ni GDWO, hindi ito pinaniwalaan ni Hualengyo, magiging mas malakas ba ang isang binata sa kanyang 20 taon kaysa sa kanyang sarili. Ang ganitong uri ng bagay ay mahirap makita kahit na sa panahon kung kailan umusbong ang sinaunang martial arts, hindi nabanggitin ang modernong panahon. Sa loob ng ilang sandali, dinala na ni Chi Changkong sina Yehan at ang iba pa sa pangunahing bulwagan ng Bagua Sect. Dito, ang mga elder at ang mga master ng Bagua Sect ay naroon. Dumating si Yehan sa Bagua Sect na nagdulot sa kanila na bigyang pansin. Alam ng lahat kung gaano kalakas ang kabataan sa labas. Kung ang Bagua Sect ay nais na magpatuloy na magtago mula sa mundo, hindi ito maaaring maging kaaway. Ang pangwakas na kinalabasan ng mga kaaway ni Yehan, alam na alam ng mga naroroon. Hehe, narito na si Mr. Ye, kaya't patawarin mo ako sa pagiging masyadong malayo upang salubungin ka. Nakita sina Yehan at ang kanyang partido na naglalakad papasok, agad na tumayo si Hua Qiushan, ang pinuno ng 8 Diagram Sect, at sinabi ng nakangiti. Ang eksena na ito ay nagpatawa kay Yehan at sinabi, Senyor, nagiging magalang ka. Sa pagkakataong ito, ang junior na ito ay dumating ng hindi nag-aanyaya. Sana hindi mo ako sisihin. Hehe, paano naman? Si Mr. Ye ay makakapunta sa aking malungkot na isla ng Baguamen, at huli na para salubungin kita. Tumawa si Hua Qiushan, tumingin kay Yehan at sa iba pa at sinabi, halika, lahat ay aking Huaxia Boy Janji, mangyaring umupo ang lahat. Matapos umupo ang lahat, tumawa ulit si Hua Qiushan, Young Master Ye, ang aking maliit na babae ay nagkasala sa akin kanina. Gusto kong humingi ng tawad para sa kanya dito. Sana hindi mo ito isapuso. Nakarinig nito, kumunat ang noo ni Hualengyo at mahina siyang umungol.
Ang ganitong uri ng pag-uugali ng isang maliit na batang babae ay mahirap paniwalaan na siya ay nasa kanyang 30 taon, halos 40 taon na. Kabanata 1043. Ngumiti si Yehan at sinabi, Senyor, seryoso ka, kaya hindi ko isasaisip ang mga walang kabuluhang bagay. Napakagaling mong humusga ng tao, Young Master Ye, hinahangaan kita. Nakangiting sinabi ni Hua Qiushan, ngunit hindi ko alam kung bakit dumating si Young Master Ye sa 8 Diagram Sect sa pagkakataong ito. Ang mga tao sa Baguamen ay mas interesado sa tanong na ito. Ano ang nangyari kay Yehan nang dumating siya sa Baguamen? Maganda ba o masama ang nangyari? Nakarinig nito, sinabi ni Yehan, Senyor, para sabihin ang totoo, ang junior na ito ay dumating sa Bagua Sect para lamang sa isang bagay, at ang bagay na ito ay nasa Bagua Sect. Nais kong malaman kung ano ang kailangan ni Mr. Ye. Kumunat ang noo ni Hua Qiushan at nagtanong. Suzako Ling. Sinabi ni Yehan ang tatlong salita. Suzako Ling ng pamilya Zug. Narinig ang mga salita ni Yehan, ang mga pagdududa sa mga mata ng mga elder ng Bagua Sect ay nawala. Lumalabas na para sa bagay na ito dumating si Yehan dito. Nagpatuloy si Yehan, ang nakababatang henerasyon ay inatasan na hanapin ang Zokiling ng pamilya Zug para sa kanya. Siyempre, hindi ko ito kukunin ng walang kapalit. Maaari akong humiling ng anumang bagay mula sa Bagua Sect. Hanggat magagawa ng nakababatang henerasyon, gagawin ko ang aking makakaya. Nakarinig nito, nag-isip si Hua Qiushan ng ilang sandali, at nakangiting sinabi, lumalabas na para sa bagay na ito dumating si Mr. Ye dito. Hindi ito isang malaking bagay. Dahil kailangan ito ni Mr. Ye, ibibigay ng aking Bagua Sect ang Suzako Ling na ito kay Mr. Ye bilang regalo. Anyway, ang bagay na ito ay hindi pagmamayari ng aking gossip school, at walang silbi na itago ito, sayang na itapon ito, at ituturing itong isang pabor ngayon. Ngumiti si Yehan at sinabi, sa ganoong kaso, pasasalamatan ko muna ang senior. Para sa bagay na ito ngayon, ako, Yehan, ay may utang na loob sa Bagua Sect. Sa hinaharap kung ang Bagua Sect ay nangangailangan ng anumang bagay, ang junior ay gagawin ang aking makakaya upang tumulong. Sa ganoong kaso, talagang walang kasinungalingan. Nakarinig nito, tumawa ang lahat ng elder ng Bagua Sect. Isang tiyak na pakikitungo ang pagpapalit ng pabor ni Yehan para sa isang Suzako Ling na walang silbi sa kanila. Natatakot akong maraming tao sa mundong ito ang gustong magpautang kay Yehan. Nakangiting sinabi ni Hua Qiushan, si Young Master Ye ay tunay na anak ni Jake Quangren, ang pag-uugali na ito ay tulad ng sa kanya noon. Ikaw ba ang anak ni Madman G? Nang marinig ito, ang mga mata ni Hua Lengyo ay napunta kay Yehan. Ano ang payo mo? Tanong ni Yehan. Wala, iniisip ko lang kung paano ang isang lalaking kasing yabang ni Jake Quangren at isang walang kapantay na kagandahan tulad ni Yan Qingmo ay nagkaanak ng isang anak na tulad mo. Walang pakialam na sinabi ni Hua Lengyo. Lengyu, maging mapagpakumbaba. Ang mga salitang ito ay nagpagalit kay Hua Qiushan. Medyo hindi rin nasiyahan si Yehan, ang babaeng ito ay palaging tinutokso siya, maaari bang iniwan siya ng matandang lalaki mula simula hanggang katapusan. Gayunpaman, nang mayroon na si Yehan ng ideya na ito sa isipan, nakarinig siya ng napakakapal na boses mula sa labas, na puno ng napakamalamig na murderous intent. Sa tingin ko, ang anak ni Jake Quangren ay nakalaan na mamatay sa maliit na isla na ito ngayon na wala na. Medyo hindi rin nasiyahan si Yehan sa patuloy na pagtukso sa kanya ni Hua Lengyo. Naisip pa niya sa kanyang puso, maaari bang iniwan ng kanyang matandang lalaki ang babaeng ito sa lahat ng oras. Siyempre, hindi ito ang kaso. Gayunpaman, nang mayroon na si Yehan ng ideya na ito sa kanyang isipan, isang napakakapal, malamig at murderous na boses ang pumasok mula sa labas ng pangunahing bulwagan. Sa tingin ko, ang anak ni Jake Quangren ay nakalaan na mamatay sa maliit na isla na ito ngayon, pataas. Nang lumabas ang boses na ito, ang lahat sa pangunahing bulwagan ng Bagua Sect ay kumunat ang noo. Sino ang nangahas na magsabi ng napakalalaking salita? At dumating din sa loob ng kanilang baguamen. Nakarinig nito, kumunat ang noo ni Yehan, gusto siyang patayin. Tila ang bisita ay may malalim na sama ng loob sa kanya, at ang kanyang lakas ay hindi maliit na bagay, kung hindi, natatakot akong hindi siya manggahas na magsabi ng ganoong mayabang na mga salita. Sino ang mayabang sa aking gossip gate? Ang mga elder ng Bagua Sect ay lumabas sa pangunahing bulwagan na may walang pakialam na mga mukha. Sa oras na ito, ang mga disipulo ng Bagua Sect ay nagmula sa lahat ng direksyon at nagtipon sa harap ng pangunahing bulwagan. Ang kanilang mga mata ay sabay-sabay na tumingin sa kawalan sa harap ng pangunahing bulwagan.
Doon, may isang matandang lalaki na may suot na sombrero ng kawayan. Ibinaba ng matandang lalaki ang kanyang ulo upang walang makakita sa mukha sa ilalim ng sombrero ng kawayan. Ngunit ang dahilan kung bakit sinasabing siya ay isang matandang lalaki ay dahil ang kanyang mga palad na nakalantad sa hangin ay napakatanda na. Sina Wakyushan at Yehan ay lumabas din sa pangunahing bulwagan sa oras na ito, nakatingin sa matandang lalaki na may suot na sombrero ng kawayan. Ang mga salita ay nagmula sa bibig ng matandang lalaki. Hindi ko alam kung sino ka. Ito ang aking gossip gate, mangyaring umalis ka agad. Binuksan ni Wakyushan ang kanyang bibig, at ang makapangyarihang aura sa kanyang katawan ay kumalat patungo sa matandang lalaki sa kawalan. Isang uri ng banta, ang lakas ni Wakyushan ay nasa parehong antas ng kay Yehan. Ang mga ordinaryong eksperto, kung mararamdaman nila ang makapangyarihang aurang ito, maaaring mayroon na silang ideya na umatras. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong makakarating sa antas na ito ay lubhang nakakatakot na, ngunit ang matandang lalaki na may suot na sombrero ng kawayan sa kawalan ay hindi man lang nababahala. Kaya't naantig, ang pamimilit ng kalooban ng larangan ng isang bulaklak ay hindi sapat upang maalog siya. Kabanata 1044. Napakatagal ko na dito, at hindi ko pa rin nakakamit ang aking layunin, paano ako aalis? Sabi ng matandang lalaki na may suot na sombrero ng kawayan, ang kanyang boses ay napakamalamig pa rin, at ang boses ay kumalat kasama ng hangin, na nagdulot sa mundong ito na tila nasa isang estado ng kaguluhan. Bigla itong nagyelo. Master, naramdaman ng aura ng nagyayelong mundo sa hangin, ang mga mata ni Wakyushan ay nagyelo, at ang mahinang aura na nagmumula sa kabilang partido ay mas malakas pa kaysa sa kanya, na nagpapakita na ang taong dumating ay isang master na mas makapangyarihan pa kaysa sa kanya. Ang bago sect ay kumunot ang noo, ang taong dumating ay isang napakamalakas na master, at gusto niyang patayin si Yehan, sino ang makakapigil sa kanya dito. Naramdaman din ni Yehan ang nakakatakot na aurang iyon. Huminga siya ng malalim, tumingin sa matandang lalaki na may suot na sombrero ng kawayan at nakayuko, at sinabi, iginagalang ko kayo, sa tingin ko ay walang dahilan upang maglaro ng mga trick. Sino ka? Sa aking puso malinaw na maraming tao sa China ang gustong patayin ako, ngunit isang tao lang ang naiisip ko na may ganoong lakas na lakas, hindi ba sa tingin mo? Wang Fo Kishan. Kamangha-manghang si Wang Fo. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, nagulat ang mga tao ng Bagwa Sect. Kahit na si Wang Fo Kishan ay nawala sa paningin ng lahat kasunod ng pagkamatay ng pamilya Nolan, walang makakalimot kung gaano kalakas si Wang Fo Kishan. Isang master na nakatayo sa tuktok, kakaunti lang ang mga tao sa mundo na makakaharap sa kanya. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ay seryoso, kasama na si Yehan mismo. Si Wang Fo Kishan ay nagtatago pala sa maliit na isla na ito, at tila hindi ito napansin ng mga tao mula sa Bagwa Sect, ngunit paano nalaman ng kabilang partido na pupunta siya sa chismis. Pinto. Sa sandaling ito, sa ilalim ng titig ng lahat ng mga mata, itinaas ni Wang Fo Kishan ang kanyang ulo, inalis ang sombrero ng kawayan sa kanyang ulo, at nagpakita ng isang pares ng malamig at walang awa ng mga mata, nakatitig kay Yehan ng malapit na may murderous intent. Siya nga. Ang mga mata ni Wakyushan ay seryoso, gusto ni Wang Fo Kishan na patayin si Yehan, ngunit ito ang Bagwa Sect, si Yehan ay hindi dapat magkaroon ng anumang aksidente dito, sa sandaling ang pamilya Ji ay maghinala na siya ay nakikipagsabuatan kay Wang Fo Kishan kung si Yehan ay pinatay, kung gayon ang mga kahihinatnan ay magiging seryoso. Yehan, dito ngayon ang lugar kung saan ka nahulog. Ang mga mata ni Wang Fo Kishan ay malamig, at habang nagsasalita siya, isang kamangha-manghang aura ang binalot sa mundo, na nagdulot sa lahat na parang may dala sa kanilang mga likuran. Ang parehong bagay, napakabigat. Walang pagdududa tungkol sa mga intensyon ni Wang Fo Kishan na patayin si Yehan, dahil si Yehan, ang kanyang panganay na disipulo na si Chu Xuanji ay namatay, at ang pinakanatitirang disipulo na si Nolan Miitian ay namatay din sa mga kamay ni Yehan, higit pa rito. Dahil kay Yehan, wala siyang magawa kundi umalis sa Yanjing City at mamuhay ng buhay na nagtatago at umiiwas, dahil sa panahong ito, hindi lamang ang mga tao mula sa pamilya Ji ang sumusubaybay sa kanyang kinaroroonan, kundi pati na rin ang mga tao mula sa Dragon Soul, nag-aalala sila tungkol kay Wang Fo, isang master tulad ni Kishan ay patuloy na nabubuhay sa mundong ito. Nakarinig nito, sina Shaben at Lin Chi ay sabay-sabay na tumayo sa harap ni Yehan, ang bawat isa ay mahigpit na nakahawak sa kanilang mga sandata, tulad ng dalawang Diyos ng digmaan, kung gusto nilang patayin si Yehan, kailangan nilang tapokan muna ang kanilang mga bangkay. Kahit na alam nilang hindi sila mananalo, gagawin pa rin nila ito.
Tinapik ni Yehan ang mga balikat ng dalawa, lumakad pasulong, tumingin kay Wang Fo Kishan at sinabi, marahil, ngayon nga ang lugar kung saan ako nahulog, ngunit talagang mausisa ako, paano mo nalaman na narito ako? Dito, maaari bang nagtago ka sa maliit na isla na ito mula sa simula? O may nagbibigay sa iyo ng impormasyon at sinasabi sa iyo ang aking lokasyon? Nagdududa ka ba sa anak na babae ni Zug? Sarkastikong ngumisi si Wang Fo Kishan. Hindi sinagot ni Yehan ang mga salitang ito, ngunit talagang iniisip niya ito, dahil si Zog Banroo lang ang nakakaalam na pupunta siya sa Baguamen upang kunin ang mga bagay na pag-aari ng pamilya Zog para sa kanya, ngunit ano ang magandang gagawin ni Zog Banroo? Talagang iniisip mo bang hindi ko mahulaan na pupunta ka sa Baguamen? Sarkastikong ngumisi si Wang Fo Kishan, at sinabi, ang mga anak ng pamilya Zog ay unang nagtago kay Mietian upang gawin ang lahat ng posible upang makuha ang Sokeling, ngunit ngayon ay nagtago na siya kay Mietian. Ikaw, sa tingin ko magagamit mo rin ito bilang kapalit. Kaya, alam mong maaga o huli ay pupunta ako sa 8 Diagrams Gate upang kunin ang Suzaku Ling para sa kanya, at naghihintay ka na rito para lumitaw ako, at pagkatapos ay mapatay mo ako sa isang iglap, paghihiganti. Sabi ni Yehan. Sabi ni Wang Fo Kishan, upang patayin ka, naghihintay na ako sa maliit na isla na ito ng higit sa isang buwan, ngunit tinutulungan ako ng Diyos at ipinapadala ka sa maliit na isla na ito upang mamatay sa aking mga kamay. Ngayon ay katapusan na ng iyong buhay, Yehan, pumunta sa impyerno at sumama sa aking apprentice. Matapos magsalita, itinapon ni Wang Fo Kishan ang sombrero ng kawayan at lumabas. Ang kakilakilabot na murderous intent ay binalot ang lahat sa harap ng pangunahing bulwagan, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging kay Yehan. Nakita ang murderess na si Wang Fo Kishan na naglalakad sa kawalan, ang mga ekspresyon ng lahat ay nagbago ng husto. Nakaharap sa makapangyarihang si Wang Fo Kishan, ang nangungunang eksperto sa mundo, wala sa kanila ang makakapigil sa kanya. Mr. Ye, gagawin ko ang aking makakaya upang pigilan siya sa Baguamen. Dalhin mo ang mga tao at umalis kaagad dito. Kinagat ni Wakyusha ng kanyang mga ngipin at sinabi ito, hindi upang makialam sa mga gawain ni Yehan. Kung si Yehan ay namatay sa Baguamen, kung gayon, ang kanilang gossip school ay tiyak na hindi magagawang ipagpaliban ang relasyon. Ngayon, ang Baguamen ay maaari lamang pumili na makialam sa bagay na ito, at gawin ang kanilang makakaya upang matiyak ang kaligtasan ni Yehan. Ang layunin ni Wang Fo Kishan ay si Yehan. Hanggat umalis si Yehan, si Wang Fo Kishan ay maaaring hindi na atakihin sila. Kahit na si Hua Lengyo ay hindi inaasahang tumutol sa desisyon ni Hua Kyushan. Kahit na pinag-usapan niya ang tungkol sa pagtuturo ng aral sa pamilya G, ito ay isang emosyonal na pagpapakawala lamang, at hindi niya talaga gagawin ang dugo. Ang mga bagay na tumutulo ay lalabas. Umiling si Yehan, at sinabi, ito ang aking negosyo, at hindi ito dapat pasanin ng Baguamen. Pagkatapos ng lahat, naglakad si Yehan, sinundan ni Sha Ben, Lin Chi, Ji Diwo, Ji Pot Ian at iba pa. Ang sitwasyon na kanilang kinaharap ngayon ay napakamapanganib dahil nakaharap sila kay Wang Fo Chi, isang nangungunang eksperto tulad ni Tian, at walang umiiral sa kanilang panig na makakapantay sa kanya. Sa sandaling makipaglaban sila, ang buhay at kamatayan ay hindi mahuhulaan. Gayunpaman, sa daan, si Yehan ay hindi pa nakakaranas ng anumang panganib. Kahit na nakaharap siya kay Wang Fo Kishan ngayon, hindi siya umatras. Higit pa rito, walang ibang paraan kundi ang makipaglaban. Mabuti iyan. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa iyo ay mapapawi ko ang aking galit. Walang pakialam na tumingin si Wang Fo Kishan, at sa bawat paggalaw niya sa kawalan, magdadala siya ng malakas na presyon sa lahat. Wang Fo Kishan, tipid kita na sabihin ito pagkatapos mo akong patayin. Ang katawan ni Yehan ay sumikip, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa mga kamao, at nagpalabas siya ng mga alon ng mabangis na puwersa, na nagdulot ng pag-agaw sa daloy ng hangin sa kawalan sa paligid niya. Bumangon, sina Sha Ben at ang iba pa ay sumunod sa likuran, mahigpit na nakahawak sa kanilang mga sandata, nang walang sinasabi. Nakita ang eksena na ito, kumunot ang noo ni Hua Kyushan at sinabi, ang mga nasa itaas ng senior governor, sumama sa akin para makipaglaban, Yehan, hindi ka maaaring mamatay sa aking bagwa sect. Matapos magsalita, naglakad din si Hua Kyushan, malapit na sinundan ni Chi Changkong at Hua Lengyo, sinundan ng tatlong elder na nasa larangan ng Great Director. Kabanata 1045. Hua Kyushan, sa tingin ko mali ang posisyon mo. Ngayon lang ako narito para kay Yehan. Kung papatayin ko siya, hindi ko hahawakan ang iyong chismis.
Ngunit kung gusto mong makialam, kung gayon ngayon ay hindi ko gagawin. Hindi ko iniisip na sirain ang iyong gossip school. Nakatingin sa mga aksyon ni Hua Qiushan at iba pa, ang mukha ni Wang Fo-Kishan ay naging mas malamig pa. Nakarinig nito, si Hua Qiushan ay mukhang walang pakialam, at sinabi, Wang Fo-Kishan, dapat mong malaman na imposibleng hayaan kung gawin ni Mr. Ye ang isang bagay sa aking gossip door. Kaya, sinisisi mo ba ako sa pagpili ng maling posisyon? Isang nakakatakot na aura ang binalot kina Yehan at iba pa. Ang mga mata ni Wang Fo-Kishan ay kasing lamig ng mga talam. Sina Qiushan at iba pang mga master ay magkasama, kabuoang 11 master, 2 sa larangan ng isang bulaklak, 1 sa rurok ng Great Rendo, at ang iba ay nakarating na sa larangan ng Great Rendo. Kahit na malakas ang line-up na ito, ang mga kalaban na kanilang kinakaharap ay mas malakas din. Pumunta sa impyerno para sa akin. Sa pagitan ng langit at lupa, isang nakakatakot na pamimilit ang bumagsak, at ang kawalan ay tila nagyayelo. Nakita ko si Wang Fo-Kishan na kumakaway ng kanyang mga kamay, at isa-isa ang mahiwagang mga selyo ay patuloy na nagtitipon sa kanyang mga kamay. Ito ay isang kakilakilabot na pag-atake. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yehan at iba pa na sila ay nakakulong sa kakilakilabot na pag-atake ng selyo na ito. Gawin mo, si Yehan ang nanguna sa pag-atake, at nakita niyang nakakuyom ang kanyang mga kamay sa mga kamao, na may walang kapantay na lakas na natipon sa mga kamao, sumabog mula sa hangin. Ipinakita rin ni Hua Qiu Formation at iba pa ang kanilang makapangyarihang natatanging mga kasanayan. Ang Bagwa Sect ay mahusay sa mga porma sayon. Ang pormasyong ito ay maaaring gawin ng isang tao o magkasama. Ang nakakatakot na porma sayon ay sumasakop sa kawalan, at ang walang katapusang ang kapangyarihan ay humahadlang sa makapangyarihang pag-atake ng pag-imprenta ni Wang Fo-Kishan. Kugen. Gayunpaman, hindi lahat ay makakatiis sa lakas ni Wang Fo-Kishan. Pagkatapos ng unang paghaharap na ito, maliban kina Yehan at Hua Qiushan, 2 master ng unang larangan ng bulaklak, na makakatagal, ang natitirang mga tao, sila ay lahat ay lumipad pabalik sa kawalan, nagdere ng dugo, at ang bawat isa sa kanila ay nagtamo ng mga pinsala sa iba't ibang antas. Si Yehan at Hua Qiushan ay umatras ng higit sa 10 metro sa kawalan. Ang kanilang mga ekspresyon ay pangit. Sa unang pagkakataon na nakipaglaban sila, ang kanilang kampo ay gumuho na. Ang lakas ni Wang Fo-Kishan ay nagparamdam sa kanila ng kawalan ng lakas, pakiramdam. Ang mga langgam ay nagsisisi sa puno, hindi alam kung paano mamuhay at mamatay, gugugulin ang labanan, ngayon ay gumawa ka ng maling desisyon, kaya, sisirain ko ang iyong Bagwa Sect. Sa kawalan, si Wang Fo-Kishan ay naglabas ng isang malamig na ungol, ang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa ay walang katapusan, lahat sila ay nagtipon patungo sa kanya, na nagpapalakas sa kapangyarihan na kanyang taglay. Si Wang Fo-Kishan ay nagsanay ng teknik ng Kiman, ito ay isang napaka-misteryosong paraan ng paglilinang, kahit na ito ay paglilinang sa sarili, ngunit ito ay magkakasundo sa langit at lupa, gamit ang kapangyarihan ng langit at lupa para sa kanyang sariling paggamit. Damn old guy. Hinawakan ni Lin Chi ang dugo sa sulok ng kanyang bibig, tinitigan si Wang Fo-Kishan ng isang murderous na ekspresyon, at patuloy na humakbang, at gayon din ang kay Shaben, Ji Diwo, at Ji Pot Ian. Umatras, hindi ka ang kanyang kalaban. Boss, patayin natin ang matandang lalaking ito ng magkasama. Humugat ng malalim na hininga si Yehan at sinabing kalmado, ang laban na ito ay hindi para sa inyo na makilahok. Ano man ang resulta ngayon, kailangan mong mabuhay. Kahit natalunin ako ni Tianlong, ngunit sa inyo, maaari pa rin siyang umakyat sa tuktok. Ayokong sabihin ang anumang bagay ang pangalawang pagkakataon, sinumang manggahas na sumuwi ay palalayasin mula sa Tianlong. Nakarinig nito, nanginginig ang mga puso ni Lin Chi at Shaben, at nanahimik din sina Ji Diwo at Ji Pot Ian. Nang walang pahintulot ko, walang sinuman sa maliit na isla na ito ang makakaalis ng buhay ngayon. Malamig na umungol si Wang Fo-Kishan, at ang kapangyarihan na natipon mula sa langit at lupa ay nagtipon sa isang nakakatakot na pag-atake ng selyo, tulad ng isang mapanirang pag-atake. Ang kapangyarihan ay kumalat sa kawalan, na nagdulot sa mga tao ng Bagwa Sect na umatras pabalik sa pangunahing bulwagan. Ang Wang Fo-Kishan na ito ay napakamalakas, paano siya mapipigilan ng ama at ng walang kwentang batang iyon? Sabi ni Hualengyo na may pangit na ekspresyon sa pangunahing bulwagan. Maaari ko lang asahan na mangyari ang isang himala. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Chi Changkong. Ang mga taong ito ay walang karapatang makipaglaban kay Wang Fo-Kishan, at sila ay malubhang nasugatan sa kanilang unang paghaharap. Young Master Ye,
tila maaari lamang tayong makipaglaban hanggang kamatayan. Ang katawan ni Wakyushan, ang presyon ng kalooban ay nagwawala, at nakita niyang sumasayaw ang kanyang mga kamay sa kawalan, na bumubuo ng isang hanay ng mga pag-iisip, maraming hindi nakikitang sword energy na kasabit sa kawalan sa likuran niya, hanggat gumagalaw ang kanyang isipan, ang mga sword chi na ito ay aatake at sesubog ng magkakasama. Ganoon lang ang Bagwa sect na nasangkot. Kung hindi ka mamamatay sa laban na ito, babalik ka upang bayaran ang iyong pabor sa hinaharap. Kalmado ang ekspresyon ni Yehan, at sa isang iglap, ang mga alon ng pamimilit ng kalooban ay sumulpot mula sa kanyang katawan, at ang pamimilit na ito ay binalot ang mundo. Ang kakilakilabot na pamimilit ng kalooban ay kumalat mula sa katawan ni Yehan, na sumasakop sa mundo. Ang mabaliw na pagkalat ay nagpakita kay Wakyushan ng isang hitsura ng pagkagulat. Si Yehan ay nagtataglay pala ng pamimilit ng kalooban. Hindi ba nangangahulugan iyon na ang kanyang larangan ay kapareho ng kanya? Sa oras na ito, ang malamig na mukha ni Wang Fokishan ay nagpakita rin ng isang kakaibang liwanag, at agad siyang ngumisi, at sinabi, ano kayang sayang? Ang ganitong kabataan ay nagtipon ng isang bulaklak, at matatalo si Mietian sa iyo. Hindi mali na matalo, ngunit kahit na ikaw ay isang henyo, mamamatay ka sa aking mga kamay ngayon. Hindi nagsalita si Yehan. Ang kapangyarihan na pag-aari ng 9 layers of warfare ay umungal sa kanyang katawan at dahan-daang natipon sa kanyang kamao. Kahit na wala siyang pag-asa na manalo sa laban ngayon, hindi siya basta-basta susuko ng ganito. Pamimilit ng kalooban, ang batang basura na ito ay nasa parehong larangan na gaya ng ama. Nakatingin sa walang pakialam na binata sa kawalan, ang mukha ni Hualengyo ay muling nagulat ng paulit-ulit. Ngayon ay sa wakas ay naniwala siya sa mga salita ni GDO. Kung kumilos si Yehan, wala talaga siyang posibilidad na kumilos. Sina Chi Changkong at Baguamen ang mga tao sa grupong ito ay nagulat din. Ang sitwasyon ng pagiging isang bulaklak sa edad na 20 ay nagbago lamang sa kanilang pag-unawa sa martial arts. Sa buong kasaysayan, walang nakarating sa yugtong ito sa ganyang edad. Kabanata 1046. Nagkamali rin ako, ngunit kahit na napakalakas niya, ang sitwasyon ngayon ay maaaring hindi na mababago. Umiling si Chi Changkong. Ang boss ay hindi maaaring mapatay sa hindi mabilang na krisis, at hindi rin ito magagawa ni na Wang Fokishan at ng matandang bastardo na iyon. Malamig na umungol si Lin Chi, hindi siya masaya sa mga salita ni Chi Changkong. Kahit na mamatay ako, hindi ko siya hahayaang mamatay. Sabi ni Shaben na may masungit na ekspresyon sa kanyang mukha. Lagi siyang tahimik at nagsasalita lamang sa pamamagitan ng mga aksyon. Sa isang kritikal na sandali, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa kay Yehan. Sa oras na ito, nakita ko na ang paraan ng pag-imprenta sa mga kamay ni Wang Fokishan ay nagtipon sa isang pattern ng Tai Chi, na walang hanggan na pinalaki, na sumasakop sa langit at lupa, at sumasakop kina Yehan at Wakyushan. Sa sandaling ito, ang madilim na ulap sa langit habang nagwawala ito, ang mga hibla ng itim na ulap ay bumalot sa kalangitan sa itaas ng Bagwa Gate. Ang pangitain na ito ng langit at lupa ay nagdulot ng pagbabago sa mga mukha ng lahat. Ang paghiram ni Wang Fokishan sa batas ng langit at lupa ay talagang nakakatakot. Yin at Yang Reincarnation, Suppression. Malakas na sumigaw si Wang Fokishan, at ang pattern ng Tai Chi na sumasakop kina Yehan at Wakyushan ay bumagsak sa kalangitan, at sa isang iglap, ang mga alon ng mabaliw na puwersa ng pagsupil ay bumuhos din mula sa pattern ng Tai Chi at pababa. Ang nakakatakot na puwersa ng pagsupil na ito ay durugin ang mga katawan ni Yehan at Wakyushan sa mga pira-piraso. Naramdaman ng nakakatakot na pag-atake na ito, naglabas si Yehan ng malakas na sigaw, ang kanyang katawan ay sumugod sa kawalan, diretso sa kalangitan, at pagkatapos, ang kanyang mga kamao ay mabangis na sumabog sa pattern ng Tai Chi, ang pag-atake ng pormasayon ng espada ni Wakyushan ito ay sa oras ding iyon na sumabog siya, tulad ng 1,000 espada na sumugod sa pattern ng Tai Chi. Ang mga kakilakilabot na paggalaw ay kumalat sa pagitan ng langit at lupa. Ang mga pag-atake ni Yehan at Wakyushan ay nagdulot ng kaguluhan sa langit at lupa. Ang nakakatakot na daloy ng hangin ay walang katapusang kumalat. Ang ganitong uri ng walang katapusang pagsupil ay nagdulot sa lupa, ang matitigas na lupa ay pumutok ng dahan-dahan. Boom! Ang mga pag-atake ni Yehan at Wakyushan ay pumasok sa pattern ng Taiji. Sa ilalim ng paghaharap ng ganitong uri ng kapangyarihan, nakikita ng mata na sa paligid ni Yehan at iba pa, ang mga marka ng pagpunit ay lumitaw sa kawalan. Ang banggaan ng mga nakakatakot na puwersa mula sa magkabilang panig ay nagdulot sa kawalan na hindi na kayang tiisin. Wasakin mo ako!
Naramdaman ng nakakatakot na puwersa ng pagsupil na patuloy na sumasakop sa kalangitan sa itaas ng kanyang ulo, ang mga kamao ni Yehan ay patuloy na sumabog sa pattern ng Tai Chi na parang kidlat. Ang bawat suntok ay puno ng nakakatakot na kapangyarihan ng pagtusok. Gayunpaman, kahit na si Yehan ang pag-atake ay napakamakapangyarihan, ngunit nakaharap sa pattern ng Tai Chi ni Wang Fu Qishan, tila maliit pa rin ito. Hindi kalayuan kay Yehan, ang mga pag-atake ng pormasayo ng espada ni Hua Qiushan ay patuloy din, at ang mga pag-atake ng dalawa ay bumagsak sa pattern ng Tai Chi ng magkakasama, at ang nakakagulat na tunog ay nag-ugong sa pagitan ng langit at lupa. Walang silbi? Umaasa lang sa lakas ng inyong dalawa, gusto ninyong yugyugin ang aking sinaunang selyo ng Tai Chi, anong hanggal na pangarap? Nakita ang mga mabangis na pag-atake ni Yehan at Hua Qiushan, ngumisi si Wang Fu Qishan agad, ang mga selyo ng kanyang mga kamay ay nagbago, at sa isang iglap, mas maraming walang katapusang kapangyarihan ang bumagsak sa pattern ng Tai Chi, na nagpapatingkad sa puwersa ng pagsupil dito. Puff! Isang bibig ng dugo ang sumabog mula sa bibig ni Yehan, at ang puwersa ng pagsupil na pinakawalan mula sa pattern ng Tai Chi ay nagparamdam sa kanya na parang ang kanyang laman at dugo ay malapit ng pisilin, at ang paggalaw ng kapangyarihan sa kanyang katawan ay naging mas mabagal. Gayunpaman, sa libingang ninuno, nagawang hawakan ni Yehan ang kalooban ng mga ninuno ng angkan ng J. Kahit na ang sinaunang selyo ng Tai Chi ni Wang Fu Qishan ay nakakatakot, hindi nito mapapahamak ang buhay ni Yehan sa ngayon. Damn it, Mr. Ye! Ang kakaibang sining ni Wang Fu Qishan ay hinihiram ang kapangyarihan ng langit at lupa para sa kanyang sariling paggamit. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, hindi natin siya matatalo. Ang bibig ni Hua Qiushan ay dumudugo, ang kanyang mukha ay napakaputla, at si Wang Fu para sa isang nangungunang makapangyarihang tao tulad ni Qishan, kahit na ang isang master ng isang larangan ng bulaklak ay makakaramdam ng kanyang limitasyon, at haharapin niya ang panganib ng kanyang buhay anumang oras. Humiram ng kapangyarihan ng langit at lupa. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo, at ang kanyang tingin ay nakatuon sa pattern ng Tai Chi. Mula sa itaas, naramdaman niya ang walang katapusang kapangyarihan na nagtitipon, na nagpapatingkad sa kapangyarihan na sumasakop sa kanila ng higit pa, at ang mga kapangyarihan ay hindi nagmumula ng buo sa kontrol ni Wang Fu Qishan. Ang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa ay nasa ilalim din ng kontrol ni Wang Fu Qishan. Ang ganitong uri ng kontrol ay katulad ng isang paraan ng komunikasyon. Naramdaman ito, isang kislap ng liwanag ang tila kumislap sa isipan ni Yehan. Agad, dahan-dahang ipinikit ni Yehan ang kanyang mga mata. Nadarama ang paraan ni Wang Fu Qishan ng pakikipag-usap sa kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa, tumayo siya sa kawalan at hinayaan ang nakakatakot na puwersa ng pagsupil sa pattern ng Tai Chi na bumagsak sa kanyang katawan. Nang walang bakas ng paglaban, gayunpaman, sa loob lamang ng ilang segundo, ang estado ni Yehan ay nagdulot ng mas mabangis na pagbagsak ng nakakatakot na puwersa ng pagsupil sa kanyang katawan, na nagdulot sa kanyang mga mata, bibig, ilong, bibig ang dugo ay dahan-dahang umaagos. Nakita ito, si Hua Qiushan, na nagsisikap na labanan ang ganitong uri ng mapang-ipong puwersa, ay nagulat. Bakit sumuko si Yehan sa paglaban? Ngunit sa sandaling ito, masyadong abala siya upang alagaan ang kanyang sarili at hindi makatulong kay Yehan. Wala siyang magawa kundi panoorin ng walang magawa habang si Yehan ay nakakaranas ng mga paghihirap ng paunti-unti. Ano ang nangyayari, bakit tumigil ang batang iyon? Mamamatay na siya. Sina Hualengyo at iba pa ay tumingin sa estado ni Yehan sa oras na ito, at ang kanilang mga puso ay mas lalong nagulat. Si Yehan ay sumuko sa paglaban ng lubusan, ano ang gusto niyang gawin? Sa sandaling ito, kahit sina Ben at iba pa ay natakot. Nakaharap sa isang nangungunang makapangyarihang tao tulad ni Wang Fu Qishan, kung ginawa ito ni Yehan, walang alinlangan na humihingi siya ng kanyang sariling kamatayan. Sa sandaling ito, sa kawalan na iyon, ang isipan ni Yehan ay ganap na isinama sa nakapaligid na kawalan. Sa sitwasyong ito, parang ang kanyang kaluluwa ay umalis sa kanyang katawan. Ang isipan ni Yehan ay ganap na makakaligaw sa kawalan, nadarama si Wang Fuqi ang landas ng pag-atake ng araw. At sa estado ni Yehan, ang tunog ng pagkabali ng buto ay patuloy na umugong, at ang nakakatakot na puwersa ng pagsupil na bumababa mula sa pattern ng Tai Chi ay nagdulot sa kakayahan ng katawan ni Yehan na tiisin ito sa isang limitasyon. Naiintindihan ko na, sa pamamagitan lamang ng pag-ayon ng iyong isipan sa kalooban ng Diyos ay makokontrol mo ang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Ang ibig kong sabihin ay ang kalooban ng Diyos.
Unti-unti, napagtanto ni Yehan ang isang bagay sa kanyang puso, at ang uri ng kaliwanagan ay parang isang kislap na maaaring magsimula ng sunog sa kapatagan. Kabanata 1047. Sa isang iglap, isang mahalagang espada ang biglang lumitaw sa kamay ni Yehan na nakapikit ang mga mata. Ito ang espada na Longquan. Nang lumitaw ang Longquan sword, winasiwas ni Yehan ang espada na nakapikit ang mga mata. Boom! Sa itaas ng kalangitan, umugong ang kulog at isang sinag ng kulog ang tumagos mula sa mga ulap at bumagsak sa pattern ng Taiji. Sundin ang kalooban ng Diyos gamit ang iyong isipan, ang ibig kong sabihin ay ang kalooban ng Diyos. Unti-unti, napagtanto ni Yehan sa kanyang puso na ang paraan ni Wang Fo Kishan ng paghiram sa langit at lupa ay talagang kahanga-hanga, kinokontrol ang kapangyarihan ng langit at lupa para sa kanyang sariling paggamit. Ang paraang ito ay halos kapareho ng paglilinang ng Thunder Sword, lugar. Namana ang set ng mga teknik ng espada mula sa pinakamalalim na bahagi ng libingang ninuno, si Yehan ay palaging may kamalayan sa paningin ng paghiram ng kapangyarihan ng langit at lupa nang gamitin ng mga ninuno ng angkan ng Ji ang set ng mga teknik ng espada, ngunit maliit ang epekto nito. Ngunit ngayon, mula kay Wang Fo mula sa katawan ni Kishan, naunawaan ni Yehan kung paano humiram ng kapangyarihan ng langit at lupa. Gayunpaman, kahit na naunawaan na niya ang paraang ito, hindi nangangahulugan na ganap ng naunawaan ni Yehan ang Thunderbolt Destroyer Sword Technique. Mayroong kabuoang 3 galaw sa Leiting Shishi Sword Art, at ngayon lamang maituturing na naunawaan ni Yehan ang unang galaw, at ito ay immature pa rin. Thunderbolt Destroyer Sword Art, Thunderbolt. Mahigpit na nakapikit ang mga mata ni Yehan. Sa sandaling lumitaw ang Longquan Sword, winasiwas niya ang espada at itinuro ito sa kalangitan. Agad, sa itaas ng kalangitan, makikita ng lahat ang isang kulog at kidlat na tumama sa mga ulap. Sumasayaw dito, tulad ng isang espiritual na ahas. Sa ganitong nakakapasong araw, mayroong kulog at kidlat na tila medyo hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, ang mas hindi kapanipaniwala na bagay ay nasa likuran. Ang kulog ay gamulong pababa, puno ng mapanirang kapangyarihan, kasunod ng pagturo ni Yehan Jian. Ang nakakatakot na kulog na ito ay biglang bumagsak sa pattern ng Tai Chi na sumasakop kina Yehan at Wakyushan sa kawalan. Boom! Bumagsak ang kulog at ang mapanirang puwersa ay halos agad na sinira ang pattern ng Tai Chi, na wala nang walang bakas. Nakita ito, nanginginig ang puso ni Wang Fo Kishan, ang kanyang mga matandang mata ay tumingin kay Yehan na may malungkot at nagulat na mga mata, anong uri ng teknik ng espada ang ginamit ng kabilang partido kanina. Ang kapangyarihan na hiniram mula sa kulog ay talagang mas makapangyarihan kaysa sa kanyang sinaunang selyo ng Taiji, at agad nitong winalis ang kanyang pag-atake. Sa sandaling ito, ang mga nakakita sa eksena na ito ay nagulat din. Ang espada ni Yehan na nagpupuna sa sinaunang selyo ng Taiji ni Wang Fo Kishan ay talagang kamanghang-manghang na parang ito ang pinakamalakas na espada sa mundo. Ang galaw na ito ay gumagamit ng kapangyarihan ng langit at lupa para sa kanyang sariling paggamit. Anong makapangyarihang teknik ng espada? Bulalas ni Chi Changkong at tumango sina Hualengyo at iba pa. Ang ganitong makapangyarihang teknik ng espada ay maituturing na una makita mo minsan. Gayunpaman, ang pinakanakakagulat na bagay sa sandaling ito ay si Wakyushan. Siya ang pinakamalapit kay Yehan at ang isa na makakaramdam ng kapangyarihan ng pagkawasak na nakapaloob sa espadang iyon. Pagpatay, walang kakayahang labanan. Sa oras na ito, dahan-dahang iminulat ni Yehan ang kanyang mga mata. Siyempre, si Yehan ay mukhang napakalungkot sa oras na ito, na may dugo na umaagos mula sa kanyang mga mata, ilong, at bibig. Habang nauunawaan ni Han ang teknik ng espada, siya ay malubhang nasugatan din. Humph! Yehan? Talagang mayroon ka. Malungkot ang mukha ni Wang Fo Kishan. Ginamit lang ni Yehan ang kanyang paraan ng pag-atake upang maunawaan ang kanyang sariling mga kasanayan sa espada, kaya nagkaroon siya ng nakakagulat at walang kapantay na sandali, ng isang espada. Pag-uusapan, kailangan kitang pasalamatan. Walang pakialam na sinabi ni Yehan. Gayunpaman, ano ang silbi nito? Ngumisi si Wang Fo Kishan, at sinabi, kahit na naunawaan mo na ang makapangyarihang teknik ng espada, mamamatay ka pa rin sa aking mga kamay ngayon, at ang iyong kapalaran ay hindi mababago. Napagtanto rin ito ni Yehan ng husto, ngunit kung ang isang himala ay maaaring mangyari ng isang beses, sino ang nangahas na sabihin na hindi ito mangyayari sa pangalawang pagkakataon? Wasakin mo ako! Bigla, ang pag-atake ni Wang Fo Kishan ay dumating muli, at isang sinaunang selyo na parang isang bundok ay sinupil sina Yehan at Wakyushan.
Ang walang katapusang nakakatakot na kapangyarihan ay bumagsak, kahit na ang kawalan ay hindi makatiis sa mapagmataas na kapangyarihang ito, gumuho saan man. Hindi maganda. Ang kutis ni Wakyushan ay nagbago ng husto, at ang pag-atake ng porma sayon ng espada ay mabangis na sumabog. Nadama niya ang intensyon na pumatay sa galaw ni Wang Fokishan. Ang nakakatakot na pag-atake ng sinaunang selyo ay mas malakas kaysa sa sinaunang selyo ng Tai Chi kanina. Masyadong marami, si Wang Fokishan ay nawalan na ng pasensya kina Ye Han at Wakyushan, at gusto niyang patayin silang dalawa gamit ang isang galaw. Naramdaman din ni Ye Han ang kakilakilabot ng galaw ni Wang Fokishan. Agad, ang isang serye ng mga pag-atake ay pinakawalan sa mga kamay ni Ye Han, kabilang ang 9 layers of warfare, Thunderbolt World Exterminating Sword Technique, Suzaku Holy Flame, ang kapangyarihan sa yin at yang double beads, lahat ng uri ng pag-atake. Ang mga pag-atake ay nagmula sa mga kamay ni Ye Han ng isa-isa, at lahat sila ay tumama sa sinaunang selyo na tulad ng bundok. Ang banggaan ng mga puwersa at ang sumabog na mapanirang aura ay nagdulot ng takot sa mga tao. Sa kalangitan, ang kawalan ay nabaluktot ng nakakatakot na puwersang ito. Sa mapanirang aurang ito, sina Ye Han at Huakyo ang dalawa sa kanila ay hindi makatiis, at ang sinaunang selyo na tulad ng bundok ay direktang sinupil ang dalawa sa kanila, na nagdulot ng higit pang mga pinsala. Kabanata 1048. Mamatay. Sa kawalan, ang ekspresyon ni Wang Fokishan ay mabangis, at may malakas na sigaw, ang sinaunang selyo ay agad na bumagsak kina Ye Han at Wakyushan sa lupa. Ang eksena na ito, na nakikita mula sa malayo, ay parang nahuhulog mula sa kalangitan. Isang higanting nahuhulog na bundok ay durugin sina Ye Han at Wakyushan sa lupa. Sa sandaling ito, nakaramdam si Wakyushan ng pagkawalang pag-asa, nasaktan ng sinaunang selyo ni Wang Fokishan, ngayon ay wala na siyang lakas na makipaglaban, at mapapanood na lamang ang pagbagsak ng sinaunang selyo. Mamamatay ka na ba sa huli? Ayaw na ayaw ni Ye Han sa kanyang puso, ngunit sa sandaling ito, wala na siyang lakas na makipaglaban, at halos hindi na niya maigalaw ang kanyang mga daliri. Hindi niya kailanman naisip na ang kanyang buhay ay magtatapos sa mga kamay ni Wang Fokishan. Sa harap ng pangunahing bulwagan, ang lahat na nakakita sa eksena na ito ay may hitsura ng pagkagulat sa kanilang mga mukha. Agad na sumugod sina Xia Ben at Lin Chi, sumugod patungo sa lugar ni Ye Han na parang kidlat. Maaari silang makipaglaban hanggang kamatayan, ngunit hindi si Ye Han, siya ang hindi mapapalitang pinuno sa Tianlong, kung wala si Ye Han, walang Tianlong sa mundong ito. Gayunpaman, sa puntong ito ng buhay at kamatayan, sa kritikal na sandali, isang mapagmataas at makapangyarihang puwersa ang sumabog sa kawalan. Ang puwersang ito ay parang isang missile. Ang hitsura nito ay direktang nagdurog sa sinaunang pag-atake ng selyo ni Wang Fokishan. Ang pagdurog ay nagdulot ng panginginig sa mundo, at ang gumugulong na tunog ng panginginig ay kumalat sa buong mundo, at ang uri ng tunog ng panginginig ay magdudurog sa mga espiritu at kaluluwa ng mga tao. Sino iyon? Nakita ito, ang mga matandang mata ni Wang Fokishan ay puno ng murderous intent, at tumingin siya sa isang kawalan. Sa kritikal na sandaling ito nang papatayin na niya si Ye Han, may isang taong nakialam. Ang mga tao sa harap ng pangunahing bulwagan ng Bagua Sect ay huminga ng maluwag, at ang kanilang mga mata ay lumingon din sa kawalan. Isang master ang lumitaw, ngunit sino ang taong ito? Hindi inaasahan, ang pag-atake ni Wang Fokishan ay madaling maalis. Sa ilalim ng kanilang matinding titig, dalawang figure ang naglalakad sa kawalan. Sila ay dalawang kalalakihan sa kalagitnaan ng edad, ang isa ay may matigas na mukha at walang ngiti, habang ang isa ay napakagwapo, isang bihirang gwapong lalaki sa mundong ito. Sa kawalan kung saan ang lahat ng mga mata ay nakatitig ng malapit, dalawang kalalakihan sa kalagitnaan ng edad ang naglakad. Sa dalawa, ang isa ay mukhang matigas at seryoso, habang ang isa ay bumuo ng isang matinding kaibahan sa kanya, na may ngiti sa kanyang mukha at mahabang napakagwapo. Nakita ang pagdating ng dalawang taong ito, ang ekspresyon ni Wang Fokishan ay nagulat. Ang dalawang lalaking ito ay sumusunod sa kanya ng higit sa isang buwan, at ngayon ay natagpuan na nila ang lugar na ito. Tungkol sa dalawang taong dumating dito, syempre sila ang Protector of the Nation, ang God of the Army at ang Jiuko ng angkan ng Ji. Sa oras na ito, si Jiuko ay bahagyang ngumiti at sinabi, Military God, tila tama ang oras ng pagdating natin, at ang matandang bastardo na ito ay hindi pa rin nagtatagumpay. Kung isang hakbang na huli, ang iyong angkan ng Ji ay iiyak. Tumingin ang Military God sa kaawa-awang estado ni Ye Han sa oras na ito, at may ngiti sa kanyang seryosong mukha. Nagawa niyang dalhin ang lalaking ito sa ganoong punto. Ngunit bihira talaga ito.
Huwag kang mag-alala, ang Goddess of Destiny ay ang kasintahan ng batang iyon. Sa kanyang proteksyon, walang malaking mangyayari. Tumawa si Jijiukan, at agad, nakaramdam siya ng isang titig na nagparamdam sa kanya ng sobrang hindi komportable. Nakatingin, ito ay isang pares ng napakagalit na mga mata na nakatitig sa kanya, ang kanyang mga labi ay mahigpit na nakakapit, ang mga galit na mga mata ay tila gusto siyang lunukan ng buhay. Nakita ito, si Jijiukan ay ngumiti ng mapait, ngunit hindi nagsalita. Matapos malaman ang lokasyon ni Wang Fokishan, alam ni Jijiukan na tiyak na makakatagpo niya ang taong dapat niyang makita, at hindi niya ito maiiwasan. Noon, sobra talaga ang utang niya sa babaeng ito, at sobra siyang nasaktan. Ang pagdating ni na military god at Jijiukan ay nagdulot sa lahat na huminga ng maluwag. Sa pagiging naruroon ng dalawa sa kanila, ang nais gawin ni Wang Fokishan ay imposible. Matapos makita ito, ang ayaw na puso ni Yehan ay kumalma rin. Sa pagiging nasa paligid ng dalawang lalaking ito, ang kanyang buhay ay maaaring magarantyahan. Agad, umupo si Yehan na nakadapa sa lupa at nagsimulang mag-ensayo, at sina Wang Fokishan at iba pa sa paghaharap sa pagitan ng mga nangungunang eksperto, si Yehan ay nagtamo na ng malubhang pinsala at dapat na agad na gamutin. Kayo'y talagang nagtutulak sa bawat hakbang. Sa kawalan, si Wang Fokishan ay pumikit at tumingin kina Junshen at Jijiukan, ang kanyang murderous intent ay dahan-daang umapaw. Higit sa isang buwan na niyang iniiwasan ang pagtugis ng 2 taong ito, ang pakiramdam na hinahabol na parang isang nawalang aso ay talagang hindi niya kayang tiisin. Walang pakialam na sinabi ng God of War, Wang Fokishan, ang iyong ambisyon ay napakalaki. Masyadong mapanganib na panatilihin ka. Kung hindi ka aalisin, mahihirapan ang mga tao na maging payapa. Pagkatapos magtago ng napakatagal, sa tingin ko ay mas mabuting gamitin ngayon. Ayusin natin ito. Kung kaya nga bang malutas ito ay nakasalalay sa kung mayroon kang kakayahang patayin ako. Walang pakialam na tumingin si Wang Fokishan, at ang aura sa kanyang katawan ay muling mabangis na pinakawalan. Huwag siyang hayaang maging maingat, ang nangungunang master sa bansang ito, ang 4 na salitang pagprotekta sa bansa ay hindi walang kabuluhan. Gagawin ko ang aking makakaya. Walang pakialam na sinabi ng God of War. Agad, lumakad siya palabas, at isang maringal na puwersa ang sumulpot mula sa kanyang katawan. Ang puwersa ay mabangis at panatiko, tulad ng isang tahimik na bulkan dahan-daang sumabog, nakaka-overwhelm. Sa kabilang panig, si Jijiukan ay may hawak na matulis na espada sa kanyang kamay, sumisitsit na may matutulis na sword energy, at nagawang subaybayan ang lokasyon ni Wang Fokishan, upang harapin ang isang nangungunang makapangyarihang tao na tulad niya, upang maiwasan ang pagtakas ng kabilang partido binibigyan ng pagkakataon, sina Jijiukan at Junshen ay maaari lamang pumili na kumilos ng magkasama, mas malaki ang tsansa. Sa kawalan, nagtagpo ang mga mata ng dalawang panig, at ang pag-aaway at intensyon na pumatay ay mabangis na binalot ang mundo. Bigla, ang katawan ng Diyos ng militar ay gumalaw at sumugod. Breaking Army Feast. May sigaw na nagpaalog sa mundo, ang nakakatakot na suntok ay tumama kay Wang Fokishan na parang isang walang kapantay na sandata. Laugh! Kasabay nito, ang espada ni Jijiukan ay parang kidlat din. Ang kanyang multo na paggalaw ay nagdulot ng imposibilidad na makita ang landas ng kanyang espada ng malinaw. Sa isang kisap mata, ang dalawang pag-atake ay nakarating na sa harap ni Wang Fokishan. Kabanata 1049. Selyo ng Yin-Yang. Nakaharap kina Junshen at Jipot Ian, si Wang Fokishan ay hindi nang ahas na pabayaan, isang round ng pangarap na mga sinaunang pag-atake ng selyo ay nagtipon sa kawalan sa harap niya, at sa susunod na sandali, ang labanan sa pagitan ni na Junshen at Jijiukan ang mga pag-atake ay bumagsak sa sinaunang selyo ng isa-isa. Sa pagtutulungan ng dalawa sa kanila, kahit na ang sinaunang selyo na inatake ni Wang Fokishan ay napakalakas, hindi nila kayang labanan ang pag-atake. Ang sinaunang selyo na nabuo ng nagtitipon na kapangyarihan ay agad na gumuho at naging kawalan. Sa kawalan, si Wang Fokishan ay sumabog at umatras, ang kanyang matandang mukha ay namumula, na may isa laban sa dalawa, siya ay mas mahina pa rin. Inaasahan ng Divine Pillar of Protecting the Nation, siya at si Jijiukan ay nagtulungan, kahit na ang isang nangungunang makapangyarihang tao tulad ni Wang Fokishan ay hindi makakalaban dito. Sabi ni Chi Changkong na may paghanga. Tungkol sa mga salita ni Chi Changkong, si Hualengyo ay mahina na umungol, kinagat ang kanyang mga labi ng mahigpit, at tumingin sa lalaki sa kalangitan na may isang pares ng magagandang mata, na mukhang napakaganda kahit nasa labanan. Ang lalaking ito, kinaputin at minahal niya sa loob ng 20 taon. Pag-ibig din sa loob ng 20 taon.
Gayunpaman, nang biglang umatras si Wang Fu, sina Junshen at Ji Jiukan ay gumawa ng isa pang galaw na parang kulog, na halos walang pagitan sa pagitan nila. Selyo ng pagkakatawang muli, malakas na sumigaw si Wang Fu Kishan, at isang sinaunang selyo ay muling nagtipon mula sa kanyang kamay. Ang sinaunang selyong iyon, tulad ng isang round ng nakakapasong araw, ay nagwalas kasama ng sunod-sunod na puwersa, pinatay si General Shen at Ji Jiukan. Ang mga pag-atake ng dalawa ay naharang. Gayunpaman, nasa isang mahinang posisyon na, si Wang Fu Kishan ay nakalaan na hindi makakalaban ng dalawa laban sa isa, at ang nakakatakot na puwersa ng banggaan ay nagwalas sa mundo. Sa sandaling ito, isang ugnay ng dugo ni Yin Hong ang umagos mula sa bibig ni Wang Fu Kishan, at ang kanyang katawan ay nasa kawalan. Mas mabilis pa siyang umatras, at sa pinagsamang pagsisikap ni na Junshen at Ji Jiukan, si Wang Fu Kishan ay nasugatan na. Wang Fu Kishan, tila ang mga kakaibang tao ng inyong henerasyon ay mahuhulog sa mga kamay nating dalawa. Ang hitsura ni Junshen ay kasing lamig ng yelo, at si Ji Jiukan ay muling bumaril kay Wang Fu Kishan. Hindi ganoon kadali ang pumatay sa akin, Wang Fu Kishan. Nakita ang muling pag-atake ni na Army God at Ji Jiukan, si Wang Fu Kishan ay naglabas ng isang malamig na ungol. Sa susunod na sandali, nakita niya ang kanyang katawan na gumagalaw sa kawalan, at isang marahas na bagyo ang tila nagwalas sa pagitan ng langit at lupa. Ang bagyo ng langit at lupa ay nagdulot kay Wang Fu Kishan na mabilis na umalis sa kawalan. Ang natatanging mga kasanayan ng matandang lalaking ito ay talagang mahirap bantayan. Manood dito, at hahabulin ko siya. Matapos magsalita, ang figure ng military god ay nawala na sa kawalan, iniwan si Ji Jiukan na mag-isa. Nakita ito, si Ji Jiukan ay ngumiti ng mapait, ang lalaking ito na si Junshen ay masyadong masama, orihinal na siya ay hahabulin si Wang Fu Kishan, ngunit ngayon ay pinananatili siya ng kabilang partido, nananatili dito, na nangangahulugan na si Ji Jiukan ay dapat upang harapin ang ilang mga tao, ngunit upang harapin din ang ilang mga bagay sa nakaraan. Ang lalaking ito, niloloko ba niya ako, o tinutulungan niya ako? Tumingin si Ji Jiukan sa harap ng pangunahing bulwagan ng Bagwasek, kung saan isang babae ang nanunood sa kanya. Sa harap ng pangunahing bulwagan, ilang oras na ang lumipas mula nang umatras si Yehan mula sa kanyang pagsasanay, at nang nakaharap niya si Wang Fu Kishan, kahit na si Yehan ay isang master na ng larangan ng isang bulaklak, hindi maiiwasang siya ay malubhang nasugatan, ngunit isang labanan kay Wang Fu Kishan si Yehan ay mas nalulugod na mapagtanto na ang kabilang partido ay humiram sa batas ng langit at lupa, at sa gayon ay naunawaan ang Thunderbolt Destroyer Sword Art. Ang Leiting Shishi Sword Art ay gumagamit din ng kapangyarihan ng langit at lupa para sa sarili nitong paggamit, hinihiram ang kapangyarihan ng kulog at kidlat upang mapahusay ang kapangyarihan ng sining ng espada. Gayunpaman, isang galaw lamang ang naunawaan ni Yehan sa Thunderbolt Destroyer Sword Art ngayon. Ang susunod na dalawang galaw ay nangangailangan ng mahabang panahon ng pagsasanay at pag-unawa upang maisugawan ng matagumpay. Gayunpaman, kahit na naunawaan lamang niya ang isang galaw, naunawaan din ni Yehan ang espadang iyon. Ang galaw ay napakamakapangyarihan na kahit na ang pag-atake ni Wang Fu Kishan ay maaaring maalis, natatakot akong ang kapangyarihan ng kanyang espada ay nasa rurok na ng larangan ng isang bulaklak. Kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang natatanging galaw, gusto talagang makita ni Yehan kung mayroon siyang lakas upang makipaglaban sa mga master ng pangalawang larangan ng bulaklak. Boss, kumusta ka na? Sa sandaling ito, ang boses ni Lin Chi ay nagmula sa likuran. Nang marinig ito, inikat ni Yehan ang kanyang mga mata at sinabi, "Hindi ako patay, saan pupunta ang matandang kapwa na si Wang Fu Kishan?" Ngumisi si Lin Chi at sinabi, "Ang matandang lalaki ay pinalayas ni na God of War at Ji Jiukan. Ang matandang lalaki ay makapangyarihan sa harap natin kanina, ngunit hindi siya makapahiya sa harap ni na God of Army at Ji Jiukan. Ngunit ang God of War pumunta na ako pagkatapos ng matandang lalaking iyon, sa tingin ko talagang magiging isang nawalang aso siya ngayon." Si Wang Fu Kishan ay hindi ganoon kadaling mamatay. Umiling si Yehan at tumayo. Ang kakaibang mga kasanayan ni Wang Fu Kishan ay mahiwaga at hindi mahuhulaan, at magagamit niya ang kapangyarihan ng langit at lupa para sa kanyang sariling paggamit, maliban kung dalawang nangungunang eksperto ang lalaban sa kanya ng magkasama, posible na kunin ang kanyang buhay, at ang mga posibilidad na patayin siya ng mag-isa ay hindi maganda. "Ayos lang ba kayo?" Tumingin si Yehan kina Lin Kizi at iba pa. Sabi ni Jidiwo, "Ayos lang kami, ngunit natatakot ako sa pangalawang master." Ji Jiukan, ano ang kaya niyang gawin? Nagtatakang tanong ni Yehan. "Hoy, nalito ako ng babae mula sa bago amin at hindi ko alam kung saan magtatago sa bago amin ngayon."
Iniisip ang sitwasyon ni Ji Jiuken nang harapin si Hua Lengyo, sina Lin Chi at iba pa ay tumawa. Ang mga tao sa mundo ay hindi man lang natatakot kay Wang Fokishan, ngunit ngayon ay natatakot sila sa panganay na babae ng baguamen. Siya pala, tumawa si Yehan, at sinabi, huwag kayong mag-alala sa kanila, ang utang na pag-ibig na ito ay para kay Ji Jiuken na hawakan ng mag-isa. Ang layunin natin ay kunin ang Suzaku-ling at umalis dito. Hindi ka ba masyadong walang puso, bata? Paano kita matutulungan? Sa sandaling ito, isang mahinang tawa ang nagmula sa likuran ni Yehan, at lumingon si Yehan upang tumingin. Si Ji Jiuken ay hindi alam kung kailan lumitaw sa likuran niya. Ikinibit ni Yehan ang kanyang mga balikat, at sinabi, hindi kita nakita sa angkan ng Ji, kaya sinundan mo si Wang Fokishan, ngunit ang baguamen ay may magandang tanawin, maaari ka talagang manatili dito ng ilang araw pa. Kabanata 1050. Nakarinig nito, si Ji Jiuken ay hindi pa nagsasalita, sa sandaling ito, isang matinis na boses ang umalangaw-ngaw hindi kalayuan, Ji Jiuken, bastardo ka, huminto ka para sa akin. Nakarinig ng mga salitang ito, ang mga sulok ng bibig ni Ji Jiuken ay kumunot, at si Hua Lengyo ay lumipad patungo rito sa sandaling ito, at tumayo ng diretso sa tabi ni Ji Jiuken, na may isang pares ng magagandang mata, nakatitig sa kanya ng may galit, at sinabi, kung ikaw, Ji Jiuken, ay isang lalaki, bigyan mo lang ako ng isang salita, at tatanungin kita ulit, pakakasalan mo ba ako o hindi? Nagkatinginan sina Yehan at iba pa. Hindi lamang ang babaeng ito ay masuwayan at mapangahas, siya ay matigas din. Hinabol niya ang isang malaking lalaki upang pakasalan siya. Ang bukas na personalidad na ito ay mas mahusay kaysa sa ilang mga modernong babae na pumipili na maging mahinahon. Gayunpaman, kapag nakakita ka ng taong mahal mo, tahimik kang naghihintay para magsalita ang ibang tao. Ito ay hindi isang tamang pagpipilian. Minsan pinipili mong manguna upang kontrolin ang oportunidad. Kahit na walang resulta kapag nagsalita ka, mas mabuti pa kaysa sa tahimik na paghihintay, mas mabuti. Kahit na si Hua Lengyo ay matigas at mapangahas, siya ay isang napaka-individual na babae. Sa sandaling ito, tinapik ni Yehan si Ji Jiuken sa balikat at sinabi, pangalawang tiyo, nasa kanyang 40 taon na siya, at hindi na siya masyadong bata. Panahon na upang magsimula ng isang pamilya. Matapos magsalita, iniwan ni Yehan sina Ji Diwo at iba pa, iniwan si Ji Jiuken na may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Tinawag siya ng lalaking ito na pangalawang tiyo kanina, at ito ang unang pagkakataon na tinawag siya ng kabilang partido. Sa itaas ng pangunahing bulwagan ng Bagwasek, si Hua Kyushan, na nakapagpahinga na ng kanyang mga sugat, ay nagbigay ng isang kahon na gawa sa kahoy na mahigit 30 sentimetro ang haba kay Yehan, at sinabing nakangiti, ang Suzaku-ling ay palaging napanatili ng aming Bagwasek, buo. Salamat, Senior. Kinuha ni Yehan ang kahon na gawa sa kahoy at sinabi, sa pagkakataong ito ay taos-pusong humihingi ako ng paumanhin sa abalang idinulot ko sa Bagwasek. Sa pagkakataong ito, tiyak na babayaran ko ang kabaitang ito sa hinaharap. Nakangiting sinabi ni Hua Kyushan, seryoso si Mr. Ye. Dahil ikaw ay isang bisita sa aking Bagwasek, ang matandang lalaking ito ay may responsibilidad na protektahan ka. Ganoon lang, kung ang kakaibang si Wang Fo ay hindi maalis, ito ay magiging isang malubhang problema sa huli. Sana maging maingat si Mr. Ye sa hinaharap. Sabi ni Yehan, mag-iingat ang nakababatang henerasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, magsisimula na ang paligsahan sa martial arts. Sa tingin ko ay hindi nalalabas si Wang Fokishan upang magdulot ng gulo sa ngayon. Oo, 20 taon na ang lumipas sa isang kisap mata, at panahon na para magsimula ang paligsahan sa martial arts na ito. Huminga ng malalim si Hua Kyushan at sinabing nakangiti, depende sa sitwasyon, si Mr. Ye ay pipili na lumahok sa paligsahan sa martial arts na ito. Magkita tayo sa paligsahan sa martial arts. Sigurado, aalis na ang junior. Sina Yehan at ang kanyang 5 kasama ay umalis sa baguamen, at naglayag patungong South China sakay ng bangka. Tungkol kay Ji Jiuken, hindi siya inalam ni Yehan nang umalis siya. Makikita na si Hua Lengyo ay may malalim na pagmamahal sa lalaking iyon, at kahit na sa mga tuntunin ng hitsura, pinagmulan ng pamilya, o lakas, si Hua Lengyo ay karapat-dapat din sa kanya Ji Jiuken. Siyempre, ang mas mahalaga ay hindi tahasang tinanggihan ni Ji Jiuken si Hua Lengyo na nagdulot kay Yehan na gusto silang pagtugmain. Upang tuparin ang orihinal na pangako kay Zug Prajna, ang paglalakbay na ito sa 8 Diagram Sect ay itinuring na pagtakas ni Yehan mula sa kamatayan. Ang Suzaku-ling na ito ay napakahalaga kay Zug Prajna na nagdulot kay Yehan ng kaunting pagkamausisa.
Kahit na ang Suzaku Ling ay ang simbolo ng pamilya Zog, tila labis na nag-aalala si Zog Proj na tungkol dito. Habang pinag-aaralan ni Yehan ang Suzaku Ling, isang tawag ang dumating sa kanyang mobile phone. Ang tumatawag ay si Lee Xinran na nasa Xiangjiang. Lalaki, magpapakita ako sa Shanghai City sa oras na ito bukas. Sasanduan mo ba ang aking kasintahan? Napakasimple ng pagsasalita ni Lee Xinran, direktang nilinaw ang layunin ng pagdating, hindi nakalimutan ni Yehan ang sinabi ni Lee Xinran nang nasa Olympic League siya, ngumiti siya, ang magandang babae ay may mga utos, kahit na malayo ako, kailangan kong bumalik, huwag kang mag-alala, magpapakita ako sa oras bukas sa paliparan. Hehe, sige. Kung nang ahas kang hayaan akong umalis, mag-ingat ka na pumunta ako sa Shanghai City at magdulot ng gulo sa iyong harem. Nakarinig ng bulag na boses na nagmumula sa telepono, na nahimik si Yehan. Ang paligsahan sa martial arts ay hindi na marami pang araw, at hindi na aangkop na magpatuloy sa pag-atake sa sinaunang mundo ng martial arts. Marahil, dapat din siyang lumahok sa paggugol ng ilang araw kasama ang kanyang pamilya. Ang paligsahan na ito ay tapos na. Nang ang bangka ay dumaong, ipinadala ni Yehan sina Ben at Lin Chi sa Timog Kanluran upang sumama kina Leng Wufei at iba pa, habang si Yehan ay dinala sina Jipot Ian at Ji Diwo sa Shanghai City, at sina Jipot Ian at Ji Diwo ay sumunod dahil lumabas ako sa angkan ng Ji, hindi ko pa gaanong nasisiyasat ang labas ng mundo, ang pagkakataong ito ay isang pagkakataon lamang. Yehan, saan tayo pupunta ngayon? Nagtatakang tanong ni Ji Diwo sa co-pilot. Ngumiti si Yehan at sinabi, pumunta sa aking bahay, hindi pa ninyo gaanong nasisiyasat ang paligid mula nang lumabas kayo sa angkan ng G, ang pagkakataong ito ay para lamang sa inyo na maranasan ang kaguluhan ng Metropolis. Nakarinig nito, ang mga mata ni na Ji Diwo at Jipot Ian ay nagliwanag. Isang linggo na silang wala sa angkan ng G, at tumatakbo sila sa likuran ng puwit ni Yehan nitong mga araw na ito, nakikipaglaban sa kanya pagpatay ng mga tao, matagal na nilang hinahangad ang magulo na Metropolis. Hoy, hiniling sa akin ng aking ama na humingi ng isang manugang na babae sa labas dito. Yehan, ngayon na mayroon kang oras, kailangan mong samahan ako at si Daiwo para maglakad-lakad. Masayang sinabi ni Jipot Ian kay Yehan. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin. Matapos magsalita, tinapakan ni Yehan ang accelerator at sumugod. Anuman, si Lee Xinran ay hindi darating sa Shanghai City hanggang bukas ng hapon, at hindi nagmamadali si Yehan. Sa pagbabalik sa Shanghai City, si Yehan ay sinundan sina Ji Diwo at Jipot Ian upang bumili ng ilang hanay ng mga damit. Ang figure ni Ji Diwo ay natural na maganda, walang masasabi. Kasama ang natatanging paningin ni Yehan, mas maganda pa siya sa mga damit sa lungsod, nakatingin sa kagandahang puno ng sigla ng kabataan sa salamin, ang ganitong uri ng damit, kahit na si Ji Diwo mismo ay medyo nagulat, hindi niya kailanman naisip na magkakaroon siya ng ganoong ganda at nakakaantig na panig, ang rate ng paglingon sa kanya habang naglalakad sa kalye ay nagdulot sa kanya ng pamumula nang maranasan niya ang ganitong uri ng bagay sa unang pagkakataon.